Ngayon lahat, para sa ating panalangin na pamunahan ni Nika. Magandang araw sa inyo lahat. Magandang araw din po. Bago kayo umupo ay check nyo muna namin yung mga upuan, may mga kalat at itapon dito sa tamang basura. Ngayon, magkakaroon tayo ng check ng attendance gamit ang class module. At base sa ating class attendance, ay may isang liban sa ating klase sa araw na ito. Sabihan niyo siya na magbigay ng limang pagliban kung bakit consideran siya sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating kakayahan, ay magkakaroon na tayo ng pagbabasa ng ating tiyak na layunin. Noel, basahin ang ating tiyak na layunin. Ipapalwala ang kaisipan, elemento, layunin, paksaan, paraan ng pagkakabuo ng salaysay. May susulat ang isang talumpating naglalaman ng sariling pananaw tungkol sa panahong isyu o paksa. Na ipapaliwanag ang pananaw may akda tungkol sa paksang batay sa napakulitan. Maraming salamat, Noel. Ngayon ay magkakaroon naman tayo na balik-aral. Balihan mo ang nilalakay kahapon. Salamat po niya. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay magkakaroon muna tayo na sa icebreaker. Para sa ating icebreaker, Nika, basahin ng panutok. Sabihin ko na lang kung gusto niyo, pinapakita sa daraw. Ano ba lahat? Para sa unang larawan, Cindy, Angry. Angry, hindi natin ito tama. Tama. Bigyan ng tatlong palakpak si Cindy. Para sa susunod na larawan, Nika, Excited. excited, hindi natin ito tama. Tama. Bigyan natin ng tatlong palakpak si Nika. Para sa susunod na larawan, Roel, Happy. Happy. Bigyan natin ito tama. Tama. Bigyan natin ng tatlong palakpak si Roel. Para sa susunod na larawan, Maria, Boy. Roy, bigyan natin ito tama. Tama. Bigyan natin tatlong palakpak si Maria. Para sa susunod na larawan, Aiza, Sal. Sal, bigyan natin ito tama. Tama, bigyan natin ng tatlong palakpak si Aiza. Para sa huling larawan, Jezebel, frustrated, bigyan natin ito tama. Tama, palakpakan ninyo ngayon mga sarili. Ngayon, para sa ating pag-ugnay sa bagong aralin, ay may inihanda pa akong isang gawain. Noel, basahin ang panuto. Bumili ng bituin at sagutin ang katanungan sa na nakapaloob. Yan, naintindihan niyo ba ang panuto? Oo. Simulan na natin ang ating gawain. Cindy, pumili ka ng isang bituin. Red. Red, wala. Ngayon ay basahin ang katanungan na nakapaloob dito. Tema at nilalman, anyo at struktura At ibigay mo. at kaisipan ay kabilang sa mga elemento ng salaysay. Bigyan mo sa sabihin. Tama. Tama. Natin? Tama, bigyan natin ng tatlong palakpak si Cindy. Para sa susunod na pagpili, Nika, pumili ng bituin. Sky. Sky blue. Bigyan natin. Masahin at sagutin. Ang salaysay ay binubuo ng mga elemento ng lahat. Tama. Ito natin yung tama. Tama. Bigyan natin ng tatlong palakpak si Nika. Yan. Para sa susunod na pagpili, Ruel, pumili ng bituin. Benefit. Verde. Bigyan natin ng nakapaloob dito. Ang salaysay ay binubuo ng formal at informal na salaysay. Tama. Tama, tingnan natin ito tama. Tama. Tingnan natin ang tatlong palakpak si Ruel. Ngayon, para sa susunod na pagpili, Maria, pumili ng bituin.
Basahin at sagutin. Panimula, gitna, at wakas ay nagdala ng salaysay na Tama? Tingnan natin kung tama. Mali. Mali. Dahil ang elemento ng salaysay ay panimula, katawan, gitna, at wakas. akala ko na yung bigit. Ngayon, para sa susunod na pagpili ng bituin, ayos na? Itim. Okay, medyo lang na titira ng bituin. Basahin at sagutin. Ang elemento ng salaysay ay panimula, katawan, wakas. Hindi natin kung tama. Ito ay mali dahil ang elemento ng salaysay ay hindi panimula katawan at wakas ang panimula katawan at wakas ay bahagi ng salaysay. Ngayon ay dadako na tayo sa ating talakayan. Ang pangunahing paksa na ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa salaysay. Ano ang salaysay? Ang salaysay ay uri ng komposisyon na naglalaman ng puro o opinyon ng mayakda. Atin naman ngayong alamin ang dalawang uri ng salaysay. Narito ang una, formal na salaysay, at ang ikalawa, di formal na salaysay. Ang formal na salaysay ay isang sulatin na mayroong seryosong paksa at nilalaman. Ang di formal na salaysay naman ay uri ng salaysay kung saan ay ipapamalas ng manunulat ang kanyang katauhan. Narito naman ang mga elemento ng salaysay. Una ay tema at nilalaman. Pangalawa, anyo at struktura. At ang ikatlo ay ang kaisipan. Ika-apat, wika at estilo. Ika-lima, larawan ng buhay. Ika-anim, damdamin. At ang panghuli ay himig. Narito naman ang mga bahagi ng salaysay. Una, panimula. Ikalawa, katawan. At ang ikatlo, ang wakas. Atin naman ngayon bigyang definisyon ang elemento at bahagi ng salaysay. Una ay ang tema at nilalaman. Ito ay may kaugnayan sa paksa ng salaysay. At ang pangalawa naman ay ang anyo at struktura. Ito ay tumutukoy sa maayos na pagkasunod-sunod ng ideya o pangyayari. At ang ikatlo, ang kaisipan. Ito ay tungkol sa mga ideyang nabanggit na kaugnay o panlinaw sa tema. At ang ika-apat, wika at estilo. Mas pag-inumalit ng pwede, personal, at dapat sa mga pahayag. At ang ikalima ay ang larawan ng buhay. Ito ay ang paggamit ng mga salitang naglalarawan upang makabuo ng imahe ang mga mambabasa. At ang ika-anim, damdamin. Ang damdamin ay naipapahayag ng may kaangkupan at kawasahan sa paraang may kalawakan at kaayusan at kaganapan. At ang panghuling elemento ng salaysay ay ang himig na ipahihimating ito ang kulay at kalikasan ng damdamin ng isang salaysay. At ang susunod na una ay ang panimula. Sa panimula, binibigyan ng pagkilala ang paksang tatalakayin. Sunod ay ang katawan. Sa bahaging ito matatagpuan ang kabuuang nilalaman ng salaysay. At ang panghuli ay ang wakas. Dito nagsasara ang talakayang naganap sa katawan ng salaysay. Atin naman ngayong alamin ang layunin ng salaysay. Ang salaysay ay naglalayo makapagbahagi at makapaglahad ng mga impormasyon, alaman, at alim sa mga magbabasa. At diyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Marami ba kayong natutunan? Naunawaan niyo ba ang ating tinilakay sa araw na ito? Mabuti. Ngayon, kung masubukan naman yung pag-unawa sa ating tinilakay, magkakaroon tayo ng isang pagkatang gawain. Ngayon, para sa ating pagkatang gawain, di ka basahin ang panuto. Ang bawat nasusutan ay may aktibot na puntos at ang may pinakakunting puntos na kumuha ay maglinis ng aming din sa araw. Yan. May pinakamunting puntos na makukuha ay ang maglilinis ng Alexei. Yan. Ang pangkat ay atin at sa dalawa. Aiza, dito ka sa kaliwa. Maria, dito ka sa kanan. Dalawa lahat? Oo. Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating gawain. O nahalamang ng pagkakas na kamay para sa mga gustong sumagot. Ruel? Salaysay. Tignan natin kung tama ang kanyang kasagutan.
Salaysay, tama. Bigyan natin ng palakpak si Ruel. Para sa susunod. Maria, Formal na salaysay. hindi natin naman yung kasagutan. Formal na salaysay, tama si Maria. Bigyan siya natin ng palakpak. Ipasa-pasa niyo yung book na para natin masagot. Ngayon, para sa susunod na katanungan, Rosalie, Di formal na salaysay. di formal na salaysay, tingnan natin naman yung kasagutan. Tama, ano yung kasagutan? Para sa susunod na katanungan, Jezebel, Tama. tingnan natin kung tama ang sagot. Tama, bigyan natin siya ng tatlong palakpak. Para sa susunod na katanungan, Nika, Ganyan ko lang salaysay. tingnan natin kung tama ang Ako! sagot. Mali! No! Ruel, Tama. ano tama? Tama. Tama. Bigyan natin si Ruel ng tatlong palakpak. Para sa susunod na katanungan, Maria, Elemento ng salaysay. Ruel, ano sa isa? Bakit? Ay, bakit? Ruel, Elemento nga! Elemento nga! Elemento! Elemento. Tingnan natin kung tama. Ah! Elemento na sila. Sige, bigyan natin ng dalawang pangkat na nag-iisa. Yan. Para sa susunod na katanungan, ay isa. Bahagi ng salaysay. Ang ina sa laysay, ito natin. Tama. Tama! Bigyan natin si Aiza ng tatlong palakpak. Para sa susunod na katanungan, Ruel. Tama. Bigyan natin Maria, Tema at nilalaman. di ba ito na naman? Tingnan natin kung tama. Tama! Bigyan natin tatlong palakpak si Maria. Baka nyo lang ba yan? Nine. Bukan pwede kasi. Ayan lang. Okay, okay. Ang important na ito. Last one para issue ko. Ang dapat na lang, may pinapakita ko sa akin. Pero magayon. Second one, lalagay ang pili. Last one. Para sa uling katanungan, Maria, Mali! tignan natin kung tama ang kanyang sagutan. Kung mali nga ba? Mali, tama si Maria. Bigyan siya ng 5 palakpak. At ang nanala para sa ating buhay sa Arabic, ayan, ikalawang pangkat. Bigyan ng tatlong palakpakan, ikalawang pangkat. Ngayon, para sa paglalahat ng ating alamin, ay meron akong inihanda ang katanungan dito. Joel, ano ang ating inalakay sa araw nito? Ating kailangan ngayon ay salaysay. Tama, bigyan na ng palakpak si Joel. Ngayon, para masubukan inyong malaman, ay meron akong inihanda pag di kaya, ngunit ito ay inyong sasagutan na lang sa ating GCR. Tingnan nyo na lamang nun, dahil ito na nakakaya na natin na nito. Para naman sa ating pagdalari, ay tignan nyo na lang din sa ating GCR. Makikita nyo ang QR code sa ating GCR. Doon nyo makikita ang inyong pagdalari. Ngayon ay gawin na lahat. Paalam sa inyo lahat. Paalam! Namin po. Ano na kayo umuwi?